Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit, kahit na nagtatrabaho ng labis at nagsusumikap para sa buong tagumpay at kasaganaan sa pananalapi ay laging makatakas sa iyo? O bakit, habang maraming mga tao sa paligid mo ang nagtatayo ng buhay na iyong pinangarap, sa palagay mo ba ay hindi ka pa rin nag-iingat sa parehong lugar? Kung ang mga katanungang ito ay tunog ng pamilya, alamin na hindi ka nag-iisa. At ang katotohanan, kahit na maaaring masaktan ito sa una, ang problema ay wala sa mga panlabas na kalagayan. Hindi kasalanan ng boss, ekonomiya o masamang kapalaran. Ang tunay na balakid ay nasa loob ng iyong sariling isip. Ang pangalan ko ay David, at lumaki ako sa isang bahay kung saan laging mahirap makuha ang pera. Nakita ko ang aking mga magulang, sa kabila ng pagtatrabaho ng walang pagod at pagsasakripisyo ng mga gabi ng pagtulog, halos hindi mabayaran ang mga bayarin sa pagtatapos ng buwan. Nakita ko ang mga kaibigan na nasiraan ng loob dahil naniniwala sila na ang katatagan sa pananalapi ay isang hindi maabot na panaginip. Dumaan ako sa sarili ko. Ngunit nasaksihan ko rin ang kabilang panig ng barya, ang mga tao na may parehong paunang paghihirap, ang parehong mga hamon na pinamamahalaang magtayo ng kayamanan, kalayaan at seguridad para sa hinaharap. At iyon ay naintindihan ko ang isang bagay na pangunahing, ang kahirapan ay hindi lamang ang kakulangan ng pera. Ang kahirapan ay isang mindset. Ipinakita nito ang sarili sa mga gawi, paniniwala at mga pattern ng pag-iisip na humuhubog sa kanilang araw-araw na pagkilos. Ito ang tinatawag kong mental na kahirapan. At maniwala ka sa akin, kung hindi mo masisira ang mga pattern na ito, kahit gaano kalaki ang iyong kita, lagi mong maramdaman na may nawawala. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 mga prinsipyo ng millennial na nagmula sa karunungan ng mga Hudyo na nagbago hindi lamang sa aking buhay kundi pati na rin sa maraming tao sa paligid ko. Ito ang mga prinsipyo na nagtuturo sa iyo na mag-isip ng isang malaking sukat upang makita ang mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng mga problema at bumuo ng isang libreng pagkakaroon ng patuloy na pagkabalisa para sa pera. Hindi ito mga mahiwagang formula o random na mga tips sa internet. Ang mga ito ay napatunayan ng mga katotohanan sa buong henerasyon, nasubok sa pagsasanay at napatunayan ng mga tunay na karanasan. Maaaring iniisip mo, ang lahat ay mukhang maganda sa papel, ngunit paano ito gumagana sa pagsasanay? Hayaan mo akong ipakita. Sa likod ng mga salitang ito ay mga taon ng pagsubok at pagkakamali, bumagsak at nakamit. Sasabihin ko ang mga totoong kwento ng mga tao na, sa pamamagitan ng paglalapat ng mga alituntuning ito, ay ganap na nagbago ng kanilang mga tilapon, kabilang ang minahan. Isipin na ang mga maliliit na pagbabago sa iyong pag-iisip ay maaaring baguhin ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ang tila imposible ngayon ay maaaring maging iyong katotohanan bukas. At ang karamihan ay nakakagulat, ang mga pagbabagong ito ay hindi maaabot ng sinumang handang magpatibay ng isang bagong pananaw at naiba ang kumilos. Kaya sundin hanggang sa huli. Ipinangako ko na aalis ka rito na may mga praktikal na tool upang mag-apply ngayon. Maiintindihan mo kung bakit ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang pangungusap, ngunit isang ugali na maaaring masira. At malalaman mo kung paano gawin ang mga unang hakbang upang malaya, isang beses at para sa lahat, mula sa kaisipan ng kakulangan at takot sa hinaharap. Bago tayo sumisid sa mga prinsipyo, gayunpaman, nais kong magpahinga ka at sumasalamin sa isang simple, ngunit malakas na tanong, ano ba talaga ang pumipigil sa iyo na maging maunlad at malaya ngayon? Isipin ito, dahil ang tanong na ito ay ang panimulang punto para sa isang bagong paraan upang makita ang iyong mga posibilidad. Ngayon, bumaba tayo sa negosyo. Ipinangako ko sa iyo ang 5 mga prinsipyo na may kakayahang mabulok ang kahirapan sa kaisipan. Ang mga ito ay walang tiyak na mga aralin na napatunayan ng mga henerasyon at ang aking sariling paglalakbay. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko inilapat ang mga ito, ang mga pagkakamali na nagawa ko sa daan at kung paano nila unting tinukoy ang aking relasyon sa pera at tagumpay. Unang prinsipyo, pag-ampo ng mindset ng mamumuhunan, hindi isang empleyado. Ang aking unang malaking aralin ay nagmula sa isang maliit na pamumuhunan, $500 lamang ang ipinahiram ko sa isang kaibigan upang makatulong na simulan ang iyong negosyo. Mukha itong kaunti, ngunit nagbago ang aking pananaw sa pera. Bago, naniniwala ako na ang tanging paraan upang kumita ay sa pamamagitan ng pagpapalitan ng oras para sa sweldo.
Matapos ang episode na iyon, naintindihan ko na ang pera ay maaaring at dapat gumana para sa akin. Habang ang empleyado ay nakasalalay sa isang buwan ng tseke, ang mamumuhunan ay naglalayong lumikha ng mga ari-arian na nakabuo ng passive na kita. Magbibigay ako ng isang konkretong halimbawa. Alam ko ang isang inhinyero na, sa halip na kontento sa kanyang sweldo, ay nagpasya na magbukas ng isang maliit na pag-aayos ng pag-aayos. Hindi lamang siya namuhunan ng pera, kundi pati na rin ang oras, pinag-aralan niya ang merkado, itinatag ang mga kontak at nakuha ang mga kinakailangang tuol. Sa isang taon, ang kita nito ay nadoble na may kaugnayan sa kung ano ang nakuha nito sa trabaho. Formal. Hindi na siya isang empleyado at nagmamay-ari ng kanyang sariling patutunguhan. Pangalawang prinsipyo, alamin mula sa mga pagkakamali, hindi ang mga pagdadalamhati. Nawalan ako ng maraming pera sa una at hindi ito madali. Ngunit sa halip na lumubog sa mga reklamo, nahaharap ko ang bawat pinsala bilang isang klase. Bakit nangyari ito? Ano ang magagawa ko ng iba? Anong mga aralin ang kinukuha mula sa sitwasyon? Nagbigay ako ng isang makabuluhang halaga sa isang proyekto na nabigo. Marami ang maaaring sumuko o napunta sa pagkalumbay. Gayunman, ako ay gumawa ng isang malamig na pagsusuri, kakulangan ng impormasyon, maling diskarte, hindi sapat na koponan. Sa susunod na pamumuhunan, inilapat ko ang mga natutunan na ito, at sa oras na ito, nagtrabaho ito. Ang mga pagkakamali ay hindi pagkatalo, ito ay mga libreng aralin hanggat handa kang sumipsip sa kanila. Pangatlong prinsipyo, ang pagtatakda para sa mga mas matalinong tao kaysa sa iyo. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan natatakot ang mga tao na mangarap ng malaki. Ngunit lagi kong hinahangad na manirahan kasama ang mga nakamit na ang nais ko, mga negosyante, mamumuhunan, mentor. Unti-unti, hinihigop ko ang iyong paraan ng pag-iisip, ang iyong mga gawi at diskarte. Ang isang kaibigan ko, may-ari ng isang matagumpay na negosyo, ay nagsabi, kung nais mong maging matagumpay, makinig sa sinumang dumating kung saan mo nais na maging. Dumating ako upang dumalo sa mga kaganapan, magbasa ng mga talambuhay, magtanong at obserbahan ang mga aksyon ng mga hinangaan ko. Sa mas mababa sa isang taon, napansin ko na ang aking sariling kakayahang gumawa ng mga pagpapasya ay naging mas maliksi at ambisyoso. Pang-apat na prinsipyo, laging mag-isip ng maraming mga hakbang sa unahan. Maraming mga tao ang nakatira sa mode na survival, manalo ngayon upang mabayaran ang mga bayarin ngayon. Ngunit ang totoong kayamanan ay itinayo sa bukas. Ang pagpaplano at pangitain sa hinaharap ay ang mga susi sa kalayaan. Nag-ampon ako ng isang simpleng ritual. Tuwing gabi, isinusulat ko ang mga layunin para sa susunod na araw, linggo, buwan at taon. Makakatulong ito sa akin upang makita ang lampas sa agarang mga emerhensya at makilala ang mga pagkakataon na hindi nakikita ng iba. Halimbawa, ang pag-alam na ang pamumuhunan sa mga kasanayan at networking ngayon ay maaaring, sa loob ng ilang taon, payagan akong magsimula ng isang independenteng negosyo nang hindi nakasalalay sa isang tradisyonal na trabaho. Ikalimang prinsipyo, magbigay ng higit sa iyong natanggap. Ito ay maaaring tila magkakasalungat, ngunit gumagana ito. Kapag sinimulan kong ibahagi ang kaalaman, pagtulong sa mga tao nang hindi inaasahan ang anumang kapalit at nag-aalok ng mga mapagkukunan kahit na may kaunting pagkakaroon, may hindi inaasahang nangyari. Ang universo o buhay, tulad ng gusto mo, nagsimulang bayaran ako sa mga paraan na hindi ko mahulaan. Minsan sa cash, kung minsan sa mga pagkakataon, kung minsan sa mahalagang koneksyon. Tiyak, nakatulong ako sa isang kakilala sa isang ideya sa negosyo noong abala ako sa aking sarili at mailimitadong mga mapagkukunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang relasyon na ito ay nagresulta sa isang pakikipagtulungan na nagdala sa akin ng mas malaking pagbabalik kaysa sa naisip ko. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi naghihintay, nagtatayo ka ng isang hindi nakikita na kapital ng tiwala at mga posibilidad na walang mabibili ng pera. Ang 5 mga prinsipyong ito, kapag inilalapat ng magkasama, lumikha ng isang kasaganaan ng mindset. Sinasanay nila ang kanilang utak upang makita ang mga solusyon kung saan nakikita ng iba ang hadlang, upang kumilos kung saan ang karamihan ay paralisado at upang makabuo ng kasaganaan na nagsisimula, higit sa lahat, sa kanilang ulo. Kung handa ka nang ibahin ang anyo ng iyong paraan ng pag-iisip, ang mga alituntuning ito ay ang iyong mapa.
Hindi sila nangangailangan ng mga himala, disiplina lamang, pagmamasid at patuloy na aplikasyon. At masisiguro ko, mas maaga mong simulan ang pagsasanay sa kanila, mas mabilis na makikita mo ang mga tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ang kahirapan ay wala sa iyong bulsa, nasa isip mo ito. Mag-isip tulad ng isang mamumuhunan, alamin mula sa mga pagkakamali, palibutan ang iyong sarili sa mga matalinong tao, magplano ng maaga at magbigay ng higit sa iyong makukuha. Sa unang sulyap, maaaring mukhang simpleng payo, ngunit tiyak na ang aplikasyon ng mga alituntuning ito na nagbabago sa buhay, muling pag-configure ng mga mentalidad at magbubukas ng mga pintuan na dati nang mukhang magpakailanman. Kailangan ko kang maunawaan ang isang bagay na pangunahing, ang kahirapan ay hindi isang pangungusap. Hindi siya nakatira sa kanyang account sa bangko, ngunit sa kanyang mga gawi, nililimitahan ang mga paniniwala at takot na naipon sa mga nakaraang taon. At tulad ng anumang ugali, maaari itong ma-deconstructed. Ang unang hakbang, maging matapat sa iyong sarili. Kilalanin na ang isang bagay sa iyong paraan ng pag-iisip ay pinapanatili kang natigil sa parehong lugar. Kapag sinimulan kong ilapat ang mga alituntuning ito, ang mga pagbabago ay hindi agad. May mga katitisuran, pag-aalinlangan at sandali na ang lahat ay tila hindi magkaroon ng kahulugan. Ngunit unting natanto ko ang isang banayad na pagbabago, kung saan ako nakakita ng mga problema, napunta ako upang makakita ng mga pagkakataon. Kinuha ko ang responsibilidad para sa aking mga pagpipilian sa halip na maghintay para sa swerte. Naunawaan ko na ang kayamanan at kalayaan ay hindi naroroon ng patutunguhan, ngunit ang mga direktang resulta ng isang mindset na nakahanay sa mga pareho na pagkilos. At narito ang manghang, kapag binago mo ang iyong mindset, ang mundo sa paligid mo ay nagbabago din na aakit mo ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, mga pagkakataon na minsan ay hindi napansin, at mga mapagkukunan na hindi mo alam na umiiral. Nagsisimula ang lahat sa isang desisyon, pag-iisip at pag-arte ng iba. Ang payo ko ay praktikal, huwag asahan ang itamang sandali. Magsimula ngayon. Isulat ang iyong mga layunin, maghanap ng mga mentor, pag-aralan ang iyong mga pagkakamali ng walang takot at magbahagi ng kaalaman, kung ano ang ibinibigay mo, dumami. Ang isang maliit na hakbang ngayon ay maaaring maging isang higanting pagtalon bukas. Tandaan, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ito ay kalayaan na pumili, panloob na seguridad at katiyakan na kontrolado mo ang iyong buhay, hindi ang mga pangyayari. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga alituntuning ito, hindi mo lamang tinanggal ang kahirapan sa kaisipan, nagtatayo ka ng isang buhay kung saan nakakaramdam ka ng tiwala, tahimik at tunay na libre. At kung nais mong palalimin ang kaalamang ito, kung naghahanap ka ng mas napatunayan na mga tuon na gumagana sa pagsasanay, sundin ng mabuti. Ang bawat bagong prinsipyo, ang bawat tunay na kwento ay maaaring ang nawawalang pagtulak para sa iyo na gawin ang susunod na hakbang. Maniwala ka sa iyong potensyal, kumilos ng may lakas ng loob, alamin sa iyong paraan, at maglakas, loob na mangarap ng malaki, dahil isinulat mo ang iyong kwento, at ang iyong isip ay ang pinakamalakas na tuol upang makarating doon. Magsimula ngayon. Sa isang habang, kapag lumingon ka sa likod, magugulat ka sa kung gaano ka-advanced sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng paraan ng iyong iniisip. Ang natitira ay isang kinahinatnan.